Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito naman po, nagbabalik na naman po si Mr. Handsome TV. At bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po ang proseso ng pagiging aplikante ng isang temporary foreign worker papunta po dito sa Canada. Watch this. Musta guys? Bago po natin i-discuss yung pag-process ng temporary foreign worker, big shout out ko muna po yung mga nag-submit sa akin ng mga resume from different countries. Diba? Akalain mo umabot na tong video ko sa iba't ibang bansa. So i-shout out ko po na po yung mga galing Saudi Arabia. So shout out po kay Sir Danilo Macaraig Jr., kay Ma'am Carolina Cruz, to Jerry Quinto, Alan Mbile, and Abel Mercado. And also po, meron po tayong ka-applicant from Dubai, si Mohamed Ashraf from Egypt ito pero nagkatrabaho po sa Dubai. So good luck to you, sir. Hopefully the agency will choose you. Okay? Ito po yung mga aplikante po for food service supervisor. So good luck po sa inyo at sinend na po ito sa agency namin. So pag may mag-i-email sa inyo, just update me or message me na lang po sa aking Facebook. And also meron po tayong aplikante from Japan, si Miss April Gonzaga. So ma'am, na yung resume mo is nasa ano na po, nasa agency na po. So good luck po, sana mapili po kayo ni agency. And we also have food counter attendant applicants from Saudi Arabia and Abu Dhabi po. Si Lee Pabalan, si Rogelio Mendigoria Jr. from Abu Dhabi, and lastly si Marlon Rufo. So good luck po sa inyong lahat. And meron din po tayong nag-submit packager manufacturing, si Jade Datul. So congrats po, sana po ay mapili po kayo ni agency at congrats in advance. So ayan po. Ito guys yung mga nag-a-apply po from the Philippines, I'm very sorry po. For the meantime po, yung agency po namin nag-hire lang po outside in the Philippines po. So ang advice ko po sa inyo, pumunta na lang po kayo sa legit agencies dyan sa Pinas like IPAM, Staff House or Finest Asia, para at least wala kayong babayaran. Or kung gusto nyo pong mag-apply sa amin, sige, punta muna kayo ng abroad, magtrabaho kayo ng mga ilang months or years, gain in experience, and balikan nyo po ako. Okay guys, so isa sa pinakamadaling pathway pa po, papunta po dito sa Canada, is yung temporary foreign worker pathway. Bakit po? Kasi po, most of the employers kapag nag-hire sila, they doesn't need the English exam, whether the IELTS or the CELPIP. Kaya po, ito po yung isa sa pinakamadaling pathway po papunta po dito. So okay mga kabayan, ano nga ba yung mga process po papunta po dito sa Canada using the temporary foreign worker pathway? So step 1, kailangan mo maghanap ng employer mga kabayan. How? Pwede po kayong mag-apply po sa mga Canada legit websites, kagaya po ng na-advertise ko po rito na Job Bank. So ngayon, pag makakuha na po kayo ng mga eligible na mga hindi scam na mga employer, then that's the first step. Or kung kayo po ay nasa Pilipinas, pwede po kayo lumapit sa mga legit agencies na mga sinasabi ko sa mga ibang vlogs ko, yung mga IPAMs, yung Finest Asia, Staff House, yung mga First Dynamic. So yun, kapag na-hire po kayo dyan, so okay na rin yan. Pwede na rin yan. Step 1 na rin yan. At wag nyo pong kalilimutan, dapat yung employer is dapat meron po silang LAMIA. Ito kabayan, tips din. Kapag mag-a-apply kayo sa mga legit websites ng Canada, wag lang pa isa-isa yung pasa nyo. Magpasa kayo sa lahat ng mga pwede nyong pasahan. Yung may LAMIA lang mga kabayan Kasi po, kapag mag-i-expect lang kayo sa isa at walang reply po, useless lang din po yung ating pag-a-apply.
So paano po tayo makapaghanap ng employer? Magpasa po tayo hundreds, 500, thousands of Canadian CVs sa lahat ng mga employer na may LAMIA. So yan po yung ginawa ko before ako nakapunta po dito sa Canada. Kasi ang alam ko po, yung job bank hindi lang po Pilipinas o buong mundo po ang mga nag-a-apply po diyan. Kaya medyo mahirap po talaga. Pero hindi natin alam, baka ikaw po yung swertehin at ikaw po yung mapili ng employer. Now, kapag ikaw ay napili ng employer, so mag-i-email po sa inyo yan. Paano? Email or may magtatawag po sa inyo from Canada or any employer. Tatawag sa inyo or mag-i-email na schedule tayo ng interview. Kasi syempre, kailangan ka makita, iti-check niya kung marunong kang mag-English. Not necessarily marunong kang mag-English, at least makakommunicate ka ng good English sa kasi syempre isa yan sa test na chine-check ni employer. Now, if ever ka matanggap ni employer, then congratulations. Yun lang. Now, if ever na natanggap kayo ni employer, may dalawang process yan, siguro kabayan. Yung isa, do it your own. Bibigay lang sa iyo yung LAMIA number at kayo na po mag-a-apply sa sarili nyo. At yung isa, isi-send po kayo o i-endorse po kayo sa consultant o sa any other agency na magpa-process ng inyong papers. Doon na rin po malalaman kung ano-ano lahat ng mga requirements na kailangan na dapat nyong isubmit sa kanila. Guys, nung sa part ko, ang may binayaran po ko doon sa aking part is yung biometrics, tapos yung sa akin wala na akong medical. Okay? Pero before kayo mag-biometrics, dapat mapasan nyo lahat ng mga documents na hinihingi ni employer. So yung next step na yan is mag-i-schedule na po kayo ng biometrics. Paano nyo malalaman na yung mga next steps like biometrics or something Siyempre mag-i-email po yung consultant o yung employer nyo. Sila po yung magsasabi sa inyo na yung mga instructions na mga gagawin nyo na mga step by step. During biometrics po, pupunta po kayo sa nearest VFS ninyo na center at doon po kayo magbibigay ng fingerprint para po ito ilagay sa database ng Canada Immigration, mga kabayan. Before that, kailangan nyo po makareceive ng mga biometrics request before po kayo makapunta po sa mga any VFS center. Ito guys kapag kayo po ay nakatanggap ng biometrics, it doesn't mean na approve na ang inyong visa. Ito po ay isang fingerprint lamang para meron po kayong record sa database ng Canada. Ito guys, kapag after 1 or 2 weeks ng pag-process ng biometrics nyo, or depende po sa pag-process, sa mabilis na process, makaka-receive po kayo ng medical exam test request kapag lalong-lalo na po sa Philippines. Ngayon, kapag kayo po ay nag-apply or na-lodge ang inyong application sa outside in the Philippines, most probably wala pong medical exam. Ito guys, hint. Kapag kayo po ay nahingian ng medical exam, 80 or 90% approve yung inyong application. Based po sa aking experience at sa mga kasamahan ko. Ito po yung talaga nila. Yung mga positive feedback nila. Huwag lang talagang magkakaproblema sa medical nyo. O kapag kayo po ay nakatanggap ng medical request, so syempre ibubook nyo po yun sa licensed Canada Immigration na hospital, kagaya ng St. Luke's doon po sa Pilipinas, or any other license na sila ng Canada medical. So hindi po pwede kayong pupunta sa any clinic lang. Meron po silang approved na hospital or clinic, yung Canada Immigration. Pagkatapos ng medical nyo, mga kabayan, maghihintay na lang po kayo ng mga 1 to 2 weeks kasi po online na po yan. Yung clinic na po ang magbibigay ng inyong result doon po sa Canada Immigration. Kapag walang problema sa inyong medical exam, hihingian na po kayo ni Canada Immigration ng passport request. Kapag passport request na po yung hiningi sa inyo, well, congratulations kabayan. Approved na ang inyong visa. So ang kailangan nyong gawin, yung passport nyo po, kailangan nyo pong ipadala doon sa pinuntahan yung nag-biometrics kayo. Pwede kayong through courier or pwede po through walk-in na lang po. Para ilalagay po nila ng sticker yung inyong passport. Yung
visa sticker. During sa pag-process, sa pagpapadala po ng inyong passport, kapag courier yung pinili nyo, siyempre may babayaran po kayo niyan. Tapos maghihintay po kayo ng mga 2 weeks, maximum 2 weeks, babalik na sa inyo yung passport nyo na meron na pong valid visa sticker. And also, meron na din kasama niyang letter of approval. Kapag na-receive nyo na po yung passport with visa nyo, ready na po kayong umalis sa bansa nyo. Or sasabihin nyo po si employer na ito, approved na po, meron na po kung visa, para at least kung si employer man ang sasagot ng plane ticket nyo, well, bibigyan na po kayo ng plane ticket at ibubook na po kayo niyan. Now, if ever kayo sa sarili nyo, kapag hindi kayo nilibre ni employer ng plane ticket, so sasagutin nyo yung plane ticket nyo at pwede na kayong umalis ng bansa. Pero most of the employers, sagot nila yung plane ticket, kagaya yung sa amin, yung dito mga kasamahan ko, sagot ng employer yung ticket. Halos konti lang po yung hindi sinasagot ng employer yung plane ticket. So, yun lamang po kabayan. During the flight kabayan, siyempre dadaan po kayo ng border kabayan. Doon nyo po isasubmit, ipapakita yung letter of approval nyo at may mga konting interview mga kabayan para po kayo mabigyan po ng work permit. So I hope guys na meron po kayong tutunan sa aking video na ito. And kung gusto niyo po malaman kung ilang months o ilang weeks po yung processing time ng visa sa any other country, bisita lang po kayo sa Canada website ng canada.ca. Mga hindi pa po nakapag-follow ng aking YouTube channel, Facebook and TikTok channel, just follow, like, and share po. Maraming salamat po sa susunod ulit po na vlog. Thank you so much.